Ayan, so good day, no? Good day sa inyong lahat dyan mga ka-maestro, no? Sa mga nanonood dito sa ating YouTube and of course sa Facebook. Ayan, so medyo matagal-tagal tayo hindi nagkarniga, no? Dahil matagal nyo akong hindi napanood sa mga videos because mayroon lang tayong mga ibang priority. So, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video after ilang buwan. Ayan, so ginawan ko po ng video itong ating SRI, no? Kasi good news po ito sa ating lahat. No, ang ating pong SRI 2023 is aprobado na. Ibig sabihin, meron na po siyang administrative order na permado na po siya ng Malacanang. Ayan, so bago po natin alamin yung buong detalye niyan, no, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel and this Facebook page, no, paki-click niyo naman po yung subscribe button and then yung follow button diyan sa Facebook, no, para naman always updated kayo, mano-notify kayo every time na may mga bago tayong upload na videos katulad nito. Okay, so yan, so nabanggit na kami kanina maestro. Ang pag-uusapan natin ngayon is itong ating SRI for 2023, no, yung ating Service Recognition Incentive. So ito po ay aprobado na by Administrative Order number 12. Ayan, so AO number 12, no, by the President of the Philippines. Ayan, so ibig sabihin ay talagang abot kamay na po natin itong ating SRI kasi yun lang naman po ang inaantay talaga natin para ma-receive natin ito is through administrative order. So ito pong ating administrative order ay pinalabas po ito kung hindi ako nagkakamali noong December 7. Ayan. So magkano nga ba ulit yung ating SRI? Nakalagay dito, the order authorizes the grant of one-time service recognition incentive o SRI at a uniform rate not exceeding 20,000 pesos. Ibig sabihin, hindi tataas ng 20,000 pesos for each of the following personnel in the executive branch. So ibig sabihin, ito naman po ay parati nating natatanggap, no? So based po sa ating mga experience, so depende pa rin po ito sa pondong natitira ng bawat department. So ibig sabihin, hindi po siya uniform na 20,000 talaga, no? Kasi nakalagay naman dito is not exceeding 20,000 pesos. Ibig sabihin, hindi higit pero pwedeng bumaba. Ayan, kasi marami nagtatanong bakit po yung ibang department ganito, bakit yung sa ganitong agency ay medyo mababa. So, yun nga po ang kasagutan dyan. Depende po yan sa pondo, sa savings ng ating mga kanya-kanyang agency o kanya-kanyang department. Ayan. So, sino-sino ba yung mga qualified yan? So, lahat naman tayo, civilian personnel in national government agencies, including po yung mga nasa state universities and colleges, government-owned and controlled corporation, mga GOCCs, mga military personnel, armed forces of the Philippines, and etc. So, almost lahat naman po ng employee ng government is makakatanggap nitong ating SRI. Alright, so, pagtungkol naman kung magkano ba matatanggap nating SRI, kung ikaw ba ay bago lang sa serbisyo, ayan, ito po nakalagay dito, the personnel, mahalaga ito mga ka-maestro, no? The personnel are still in government service as of November 30, 2023. So kahit retire ka na, pero ikaw ay nasa government pa rin, no? Bago mag December 1 hanggang November 30, 2023, you are entitled pa rin sa ating SRI. No? For example, nag-retire ka nitong first week ng December, so kasama ka pa rin sa mabibigyan ng SRI kasi ang nakalagay dito as of November 30, 2023 na nasa government service ka pa. Okay. Next po ito, nakalimutan natin yung nasa taas. Civilian personnel are occupying regular, contractual, or casual position. So, hindi lang ito para sa mga regular, kasama rin yung mga contractual and casual positions. And then, the personnel have rendered at least a total or an aggregate of 4 months of satisfactory service as of November 30, 2023. Ayan. So, kailangan po naka 4 months ka ng satisfactory service. Ayan. Ito po ang mga aggregate of 4 months. Ito yung mga bago lang sa service na mahalagang malaman niyo po ito, no? For 3 months but less than 4 months, matatanggap niyo po is 40% of the SRI ng inyong agency, no? So 3 months but less than 4 months. Para naman sa mga 2 months but less than 3 months, so 30% ng inyong SRI. Alright? Para naman sa 1 month but less than 2 months, so 20% ng SRI. And less than 1 month, may matatanggap pa rin po kayo. Pero syempre, medyo maliit nga lang. So, 10% naman ng inyong total na SRI. Okay, so sana po ay nalinawan tayo dito, especially po yung mga bago nating kasamahan dyan sa government. Ito po ang tatandaan natin, kapag ikaw ay 4 months below, no, 4 months below sa inyong service, hindi nyo po syempre buong matatanggap ang ating SRI. Okay, now, pagdating naman sa kung kailan ba natin ito matatanggap, no? Kailan ba natin talaga matatanggap itong ating maximum of 20,000 na SRI? So, ang nakalagay po kasi dito,
Ayan ito mahalagang malaman din natin to, yung Section 9, ayan, payment date. Ayan, kasi marami nagtatanong na naman yan, kailan ba, sir, matatanggap ang ating SRI? So, papakita na po natin sa inyo. Section 9, payment date. The payment of the SRI to all qualified government employees shall not be earlier than November or December 15, 2023. So, don't expect na matatanggap natin siya ngayong linggo. Kasi ang alam ko, ang December 15 is Friday. Alright? So, Friday. So, depende na rin siguro yan. Kung mabibilis mag-ayos ang ating mga kasamahan sa ating kanya-kanyang agency, baka December 15 meron na. Pero, wag na tayo mag-expect, no? Para hindi tayo masaktan, no? Wag na tayo mag-expect ng December 15 kasi nakalagay dyan, not earlier than December 15. So, wag na po tayo magtanong kung matatanggap naman natin siya ngayong linggo. So, expect na siguro natin next week or next week or after 3 weeks. So, based pa naman kasi sa mga experiences natin regarding sa SRI, after may palabas ang AO, so, kadalasan siguro 1 or 2 weeks after malabas ang AO, doon natin natatanggap ang ating SRI. So, antay-antay naman po tayo. So, tamang-tama naman yan kasi ngayon ay December 11 pa lang or 12, December 12 pa lang. Ayan, 12-12 sale ng Shopee at Lazada. Ayan, so December 12 pa lang naman po tayo ngayon mga ka-maestro. So, okay lang naman siguro kahit 2 weeks bago dumating. At least pagdating ng Christmas, marami tayong perang inaasahan. Ayan, yun po ang good news dyan. Ang medyo masaklap lang dyan, kung pagdating ng December 25 ay wala pa rin itong ating SRI. Yun po ay hindi natin makontrol. Sabi nga natin, ang nakakaalam naman po dyan is yung kanya-kanya nating agency. Kasi unang-una po, hindi naman po siya sabay-sabay na i-release. Okay? So wag na po tayo magkumparahan na bakit dito sa ganitong agency meron na, bakit sa amin wala. So sabi ko kanina, depende po yan sa ating kanya-kanyang agency. Pati rin sa amount, no? Wag na po tayo magtanong kung magkano ba talaga. Kasi sabi nga natin, depende rin yan sa ating agency. Alright, so sana po ay nalinawan tayo, no? Dito sa ating release ng ating SRI for 2023. Itong ating service recognition incentive. Ayan, so mayroon na po siyang pirma, no? So legit po itong natin, legit itong ating source. Ayan, so pirmado na po yan ng ating Executive Secretary Lucas P. Berzamin. Ayan, ito po ay nilagdaan itong December 7, 2023. Alright, so yun po. So clear na po tayo dyan, no? Na mayroon na po tayong sure na inaantay na matatanggap itong ating SRI for 2023. Alright, so kung meron pa kayong mga katanungan, no, tungkol dito sa ating SRI, no, don't forget po na mag-comment lang kayo sa ating comment section. And sabi ko nga kanina, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, hindi ka pa naka-follow sa ating Facebook page, El Maestro Official, and sa ating YouTube, El Maestro Sir Anton Official, don't forget to click the subscribe button and the follow button kasi libre lang naman po yan. Wala pong bayad yan para always update kayo, manonotify kayo every time na may mga video tayo katulad nito. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!